tumayo po tayo. Babasahin natin ang buong Exodus. Sige. Basahin lang natin katulad ng ginawa natin sa Genesis. Ang unang portions ng Exodus, chapter 1, verse 1 hanggang 8. Tapos tatalon tayo, mag-jump over tayo sa pinaka-last verses. Exodus chapter 40, verses 34 to 38. So, yung pinaka-simula at pinaka-dulo ng Exodus, ang tutunghayan natin ngayon. Ito ang salita ng Diyos. Exodus 1, verse 1. These are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob, each with his household. Reuben, Simon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin. Dan and Naphtali, Gad and Asher. All the descendants of Jacob were 70 persons. Joseph was already in Egypt. 6. Then Joseph died, and all his brothers, and all that generation. Verse 7. But the people of Israel were fruitful and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them. Verse 8. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. Now, jump tayo sa Exodus chapter 40, sa pinakadulong mga verses. Exodus 40 verses 34 hanggang 38. Verse 34. Then the cloud covered the tent of the meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud settled on it. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Throughout all their journeys, whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the people of Israel would set out. But, 37, but if the cloud was not taken up, then they did not set out till the day that it was taken up. For the cloud of the Lord was on the tabernacle by day, and fire was in it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journey. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. Katulad ng nabanggit ko, magkakaroon ako ito yung serye ng pangangaral tungkol sa books of the Bible na sinimulan natin last Sunday. Pero kada ito afternoon, worship, kapag ako yung mangangaral. Dahil sa morning, nasa series tayo ng Mark, kahit sino yung mangangaral. So dito sa Book of Exodus, yung word na Exodus ay galing sa Latin na na-derive mula sa Greek word na Exodus. Ang ibig sabihin lang nun mismo ay exit or departure. Pag-alis, pag-exit nila. Yung Exodus ay hindi naman inintend ng writer nito, yung sumulat nito ay si Moses, hindi niya inintend ito na basahin, hiwalay doon sa iba pang libro na sinulat niya. Ito ay continuation ng Genesis na narrative at sa mga taga-Israel, sa mga Hudyo, isang libro ito sa kanila. Yung 5 unang libro na tinatawag nila na Pentateuch, Penta, 5 books. Yung 5 books na yon ay isang libro para sa kanila. Yung Genesis, ngayon Exodus, pangatlo Leviticus, pangapat Deuteronomy, at panglima yung Numbers, then Deuteronomy. So ito yung first 5 books ng Bible. Now, dito sa Book of Genesis, it can be divided roughly into 3 parts. Yung buong chapter 1 hanggang chapter 40. Yung first part, verses chapter 1 to 15, it tells us about God saving His people from Egypt and from Pharaoh. Kaya yung verse 8 ng chapter 1, na binasa natin, may bagong hari na dumating, siya na yung namuno, bagong Pharaoh, na hindi niya nakilala si Joseph. At lahat ng lahi na sumunod sa kanila. Kaya ang ginawa sa kanila, inalipin na sila. At dito na in-encounter ng Diyos si Moses para iligtas yung Israel mula sa land of Egypt. Yung second part ay verses kasi sanay tayo ng verse eh. Chapter 16 hanggang chapter 23, it covers naman yung mga tao ng Diyos, Old Testament,
kung saan minit sila ng Diyos sa Mount Sinai. Ito na yung binigay yung 10 Commandments. So una, inalis ng Diyos ang Israel sa Egypt. Pangalawa, minit sila sa Mount Sinai, binigay yung 10 utos. At yung pangatlo, chapter 24 hanggang 40, it covers, ang laking chunk na to, it covers the worship of God in the tabernacle. So, 3 bahagi dito sa aklat ng Exodus, inalis sila sa Egypt, binigay sa kanila yung 10 Commandments, at inutusan sila na gawin yung tabernacle para sa worship. Kapag hinati naman natin yung Exodus sa geographical na division, yung verses. Chapter 1 to 6 ay nasa Egypt sila. Yung chapter 7 to 18 ay naglalakad sila. They are on the march. At chapter 19 to 20 ay nasa Mount Sinai sila. Pero kung hatiin natin itong book na to, may iba't ibang klase ng division, we would divide this book into a topical division. May mga commentary na nagsabi, pwede nating hatiin ito sa 2 division. Una, chapter 1 to 18 is God getting Israel out of Egypt. And chapter 19 to 40 is God getting Egypt out of Israel. Pwede natin isipin na ganon. Inalis sila sa Ehipto, dun sa pagtakas nila sa Ehipto, pero the rest of the chapters, it is God getting Egypt out of their hearts. Napaka-importante ng Book of Exodus na na-witness natin dito kung saan pinagpapatuloy ng Diyos yung covenant na pinrami siya kay Abraham, Isaac, at Jacob. Ang Israel ay inalipin sa isang foreign land. At dito, kumilos yung Diyos miraculously and dramatically delivered them from Egypt unto freedom. Dito natin sa Egypt, matutunghayan yung mga dramatic events katulad ng 10 salot, katulad ng Passover, na pagsisimula ng Passover. Dito natin makikita yung pagkahati ng Red Sea at lumakad sila doon para tumakas sa Egypt. Dito natin nakita yung nakakatakot na kaluwalhatian ng Diyos sa bundok ng Sinai na sinabi ng mga tao, Moses, huwag mo kaming palapitin, mamamatay kami. At dito natin makikita kung paanong unang-unang tinayo ang tabernakulo ng Diyos. This book is very foundational to the Jewish faith. Nagpo-provide ito ng background context para sa mga mambabasa ng kasulatan kung paano maiintindihan ano ba yung itsura ng kaligtasan na sinasabi sa Biblia. Exodus is a foundational book to understand what does redemption look like. Ano yung itsura ng pagtubos? Ano yung itsura ng kaligtasan? At napakaraming beses, kinote directly or allusion indirectly sa New Testament, yung Exodus. But I would argue na hindi lang nakadepende sa kung gaano kadaming beses kinote, kung gaano kahalagang Exodus sa New Testament. It is relevant not just in frequency but as a framework itself sa usapin ng salvation. Sabi ni David Daub, may book siya, pangalan The Exodus Pattern of the Bible. Sinabi niya na merong 4 essential elements na kung saan pinapattern yung salvation mula sa book ng Exodus. Ano itsura ng redemption? May 4 na elements. 4 na, I would say, framework. Una, it was a deliverance accomplished by God. Ang Diyos ang nagliligtas. Pangalawa, it was a deliverance from bondage and oppression to the freedom and dignity of sonship. Ito daw ay pagliligtas mula sa pagkaalipin, pagkatanikala, pagpapahirap, patungo sa kalayaan at dignidad ng pagiging isang hinirang ng Diyos. Pangatlo, it was a deliverance by which God accomplished through man. Nagliligtas ang Diyos pero gumagamit siya ng isang tao. Isang tao ang ginamit niya para makatakas sila sa Ehipto. Number 4, it was a deliverance which created a lasting relationship between God and Israel. Hindi sila niligtas tapos na tayo. Niligtas sila para mismo maging katipan sila ng Diyos. Ito yung 4 na elements na nagpo-provide sa atin ano itsura ng redemption.
And Exodus is very crucial doon. It was a deliverance by God. It was a deliverance from oppression and bondage. It was a deliverance through one man, and it was a deliverance that creates a lasting relationship. Kaya napaka-importante ng tanong ni Pharaoh sa unang parts ng Exodus. Ang sabi ng Pharaoh, sino ang Diyos? At dito sa Exodus, makikita natin na ang Diyos ay ang Diyos ng kalayaan, na naghahatid sa mga tao mula sa pagiging alipin ng kasalanan tungo sa buhay ng kalayaan sa ilalim niya. Who is the Lord? God is the God of liberty, that delivers people under the slavery of sin to a life of freedom under Him. Siya ang Diyos. Diyos ng kalayaan. Nagpapalaya mula sa panikala ng kasalanan papunta sa buhay na totoong malaya. Kaya dito sa pangangaral natin, hatiin natin yung pagiging Diyos ng kalayaan ng Diyos sa tatlong bahagi. Una, liberty from slavery. Pangalawa, liberty in obedience. And pangatlo, liberty to worship. Una, kalayaan mula sa pagkaalipin. Pangalawa, kalayaan sa pagsunod. At pangatlo, kalayaan tungo sa pagsamba. Una, liberty from slavery. Nabanggit na natin kanina na ang ibig sabihin ng Exodus ay exit. At yun ay exit from Egypt na redemptive pattern ng Ebanghelyo. Ang gospel, ang tunay na Exodus, ang Exodus ni Christ. Yung spiritual Exodus. Ito ay Diyos na sumasagip mula sa pagkaalipin, sa kasalanan, sa kamatayan, at sa kaaway na si Satanas. The gospel is about God's rescue from slavery and oppression, from sin, death, and Satan. Kaya itong Egypt, we believe it is a real historical place. Totoo siya na bansa, totoo siya na lugar, totoo siya na imperyo, totoo siya na superpower sa panahon nila. However, we also see in the Bible that it is used as a metaphor. Ang Egypt ay isang metaphor ng masama at makasalanang sanlibutan. Pinapakita nito yung Egypt bilang pagkaalipin sa kasalanan, pagkaalipin sa kaaway, pagkaalipin sa kamatayan. Kaya pag ang isang tao ay na-convert, naging siyang Christian. Hindi siya Christian, tapos naging Christian siya. Na-convert siya ng totoo. Masasabi natin na nakaranas siya ng Exodus. Nakaranas siya ng spiritual Exodus. Nakaranas siya ng kalayaan mula sa panikala ng kasalanan, kamatayan, at ni Satanas. Pero alalahanin natin na yung pagkaalipin na yon ay totoong pagkaalipin. It is a real bondage. It's a real oppression. At ang Diyos lang ang may kayang magpalaya. Ang Diyos lang ang may kayang magpalaya mula sa kasalanan, bondage to sin. Ang Diyos lang ang kayang magpalaya sa bondage to death. Ang Diyos lang ang may kayang magpalaya sa bondage to the lordship of Satan under Him. Ano ba itsura ng pagiging alipin? Ano itsura ng pagiging alipin? Directly kung sasagutin yan, ang ibig sabihin noon ay pag mas pine-prefer or even kapag mas minamahal ang kasalanan, ang kamatayan, at si Satanas. When a person prefers sin, when a person prefers death, when a person prefers the authority of satanic influences. At nakita natin yon sa itsura ng pag-aalipin nila in Egypt. Sa panahon natin kasi ngayon, bawal na yung slavery, di ba? Pero ano yung modern counterpart ng slavery? Pwede natin sabihin na illegally yung human trafficking. May mga kinukuha at kung ano-ano yung ginagawa nila, pwedeng sexual, binibenta sila sexually, o kaya naman yung mga body parts or whatnot. Yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon, human trafficking. Imagine, may isang 12 years old na batang babae. Nirescue ng special forces doon sa kuta ng mga nag-human trafficking. Nirescue siya doon at nilabas siya doon. At nilabanan nila yung mga nag-human traffic.
At pagkakuha nila dun sa batang babaeng yun, nagpupumiglas yung batang babae at sabi niya, pakawalan niyo ako, gusto kong bumalik. Ibalik niyo ako sa kanila. Yan ang itsura ng panikala. Kapag mas gusto yung umaabuso sa kanya, kapag mas mahal yung kasalanan, mas mahal yung kamatayan, mas mahal yung pamumuno ni Satanas. This is bondage of the heart. Yung iba sa inyo, alam nyo, yung naging isang psychological condition, ang tawag doon ay Stockholm Syndrome. Yung Stockholm Syndrome is itong psychological condition kung saan isang biktima ay nag-emphasize at nagkagusto pa sa bumibiktima sa kanya. Kunyari, may naging hold-upan. Nagkagusto pa dun sa nang hold-up. Kinampihan niya pa yung nang hold-up. O kaya kinidnap siya. At yung kinidnap, nagkagusto pa siya dun sa nagkidnap sa kanya. Isa yung psychological condition. That is very rare. According to one study ng FBI, yung condition na yon ay nangyayari lang 8% sa mga hostage victims. Pero yung Stockholm Syndrome na yan, na kung sino pa yung umaabuso sa kanya, sino pa yung gumagawa sa kanya ng masama, ay piniprefer niya. Yan ay nagbibigay sa atin ng image ng spiritual bondage. Yan nagbibigay sa atin ng litrato, ano bang itsura ng pagkaalipin sa kasalanan, kamatayan at kay Satanas. Ibig sabihin, mas minamahal yung kasalanan, mas minamahal yung kamatayan, mas minamahal si Satanas. And kung yung Stockholm Syndrome is rare, brethren, mga kaibigan, yung spiritual na pagkaalipin ay normal. Normal. Yan ang ginagawa ng lahat ng tao. Mas gusto nilang ibigin at mahalin yung kasalanan na papatay sa kanila. Niyayakap nila yung kamatayan, hiwalay kay Jesus. Gusto nila magpasakop sa malupit na Panginoon nila na si Satanas. They prefer that over Jesus Christ. They prefer that over God the Father. They prefer that over the Lord Holy Spirit. Yan ang itsura ng tanikala. Yan ang itsura ng kasalanan. At yan nakita natin sa Exodus, sa Israel. Nahirapan lang ng konti yung Israel sa wilderness. Ano nang sabi nila? Mas mabuti pa sa Egypt. Sana hindi nyo na lang kami niligtas. Yan ang salita ng mga nasa Israel. Sana hindi nyo na lang kami niligtas. That is love for Egypt. That is Egypt in the heart. Alalahanin nyo, itong Israel na to na nagbulalas ng ganon, sila rin yung Israel na umiyak sa Diyos sa Exodus 1. Kaya dininig ng Diyos, kaya niya pinadala si Moises dahil sinabi ng Diyos, ni Yahweh, narinig ko yung iyak ng bayan ko. So, sila yung nahihirapan sa Egypt, pero sila rin yung gustong bumalik sa Egypt. It's the same people. At ito yung pagkaalipin sa kasalanan. Kaya, alalahanin natin, Diyos lang ang kayang magpakawala sa mga makasalanan sa pag-ibig sa Ehipto. Only God. Siya lang. At hindi niya lang gustong alisin ang Israel mula sa Ehipto, gusto niya ring alisin ang Ehipto sa puso ng Israel. Kaya kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang kalayaan na ganitong klase ng kalayaan, hiwalay sa pagkalag ng tanikala, ay na kay Jesucristo lang. You ask God. At sa atin ng mga mananampalataya, ganun din. Bakit sinabi ng mga Israel kung bakit nila gusto bumalik sa Egypt? Kasi meron silang hindi nakuha. Nag-grumble sila. At sa pag-grumble nila, hindi nila naisip kung gano'ng kalaking pagliligtas yung ginawa sa kanila. Brethren, if you see in your heart a grumbling heart as well, you remember your Exodus. Alalahanin mo yung kaligtasan mo. Alalahanin mo yung kaligtasan mo. Pangalawa, liberty in obedience.
kalayaan para sa pagsunod. Iyan ay makikita natin sa chapter 19 to chapter 24. Yung 10 Commandments, ito ay moral law, ito ay summary ng mga moral directives ng Diyos para sa buhay ng tao. Makikita natin yan sa chapter 20, verses 3 hanggang 17. However, verse 3 nagsimula. Verse 3 nagsimula yung 10 Commandments. Ano yung meron sa verse 1 at 2 ng chapter 20? There is a prelude to the 10 Commandments. Bago ibigay ng Diyos yung 10 Commandments, meron muna siyang sinabi. At ito yung sinabi ng Diyos. And God spoke all these words, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Then, commandment number 1. Bago niya ibinigay yung unang utos niya, ipinaalala niya muna na siya yung Diyos na nagpalaya sa kanila. Malaya na kayo, therefore, ito na yung utos ko. Malaya na kayo, therefore, ito yung batas ko. Yung mga kautusan ng Diyos, the commandments of God, the laws of God, the precepts of God, tandaan natin, ibinigayan para sa mga malaya. Ibinigayan para sa mga malaya na. At pag dinefine natin, ano bang ibig sabihin talaga ng freedom? What does freedom mean? Ang ibig sabihin ng freedom at its core ay yung magagawa mo kung ano yung gusto mo. Magagawa mo kung ano yung pinaka gusto mo. At yung pinaka minamahal mo. Yan ang itsura ng freedom. Ang freedom ay hindi tungkol lang sa dami ng options mo. Mag-a-agree kayo. Ang ibig sabihin ng kalayaan ay yung pwede kong gawin kung ano yung gusto ko. Mag-a-agree ba kayo sa definition na yun? Kahit hindi kayo mag-agree pa rin kayo eh. However, ito yung catch. What do we want? If freedom is about us doing what we love, doing what we want, therefore, the next question is a deeper question. What do you want? What do you love? What do you want to do? At ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin, ang Ebanghelyong Exodus ay nagtuturo sa atin na mas mainam ito sa lumang tipan. Dahil ang mga taong pinalaya na ng Diyos, ang gugustuhin nila ay ang batas ng Diyos. Ang gugustuhin nila ay yung kapurihan ng Diyos. Ang gugustuhin nila ay yung mga patakaran ng Diyos. Napaka-maling isipin na pag inisip natin na kalayaan ay walang batas. No. There's always a law when it comes to freedom. But what kind of law? What kind of law do you want? Sa New Testament, ang tawag ni Apostle James sa law, sa James 1:25 at chapter 2, verse 12, ang tawag ni Apostle James twice sa book niya, sa epistle niya, the law of liberty. The law of liberty. Ang tawag niya sa batas ng Diyos ay batas ng kalayaan. Sa New Covenant, pinangako ng Diyos sa Jeremiah 31 verse 32 to 33. Sabi ng Diyos, it will not be like the covenant I made with their fathers when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. Ito yung itsura ng mas mabuting Exodus. Hindi lang sila pinalaya mula sa Ehipto, hindi lang sila binigyan ng batas, isinulat pa yung batas na yon sa mga puso nila. Inilagay ng Diyos. Sabi niya sa Old Covenant, nilagay ng Diyos yung batas sa tipak ng bato. Pero sa bagong tipan, nilagay niya yung batas sa puso ng tao. Sa mga miyembro ng bagong tipan. That's why it is consistent. Tinuturo dito sa Exodus na yung kalayaan ay kalayaan ng pagsunod. Ang Ebanghelyong Exodus ay nagbibigay ng kalayaan na gawin kung anong gusto ng Kristiyanong puso. Ang sundin ang patakaran ng Diyos. The Gospel Exodus is freedom to do what the redeemed heart loves.
the Decalogue. Ito yung ibig sabihin kapag sinabi natin na tinanggap natin yung pagpapala ng Kristiyanong kalayaan. Anong ibig sabihin ng Christian liberty? Anong ibig sabihin ng Kristiyanong kalayaan? Christian liberty. pag sinabi natin Christian liberty, ano ibig mo sabihin sa Christian liberty? Pwede ko nang gawin kahit anong gusto ko. Pero again, ang tanong, ano yung gusto mo? What is that? Now tell me, what is that? Ano yung gusto mo na pwede mo nang gawin? Nang sasabihin ng isang Kristiyano, ay ang batas ng Diyos. Pwede ko na siyang sundin. Gusto ko na siyang sundin. Gusto ko nang gawin kung ano yung inuutos niya, yung patakaran niya, at napo-frustrate pa nga ako kapag hindi ko nagagawa. Yung gusto ko. Kasi gusto ko na sundin siya. Gusto ko mamuhay ng tama. Gusto ko maging blameless. Gusto kong mapupurihan siya. That is Christian liberty, brethren. Yan ang kalayaan. Yan ang ibig sabihin ng kalayaan. If the heart loves other things more than God and His law, it misses the point of Christian liberty. Kung may unang-una kayo naiisip, puwera sa batas ng Diyos, puwera sa patakaran ng Diyos, puwera sa kapurihan ng Diyos, you missed the point. You missed it. And very far. Ito yung point to, doon nyo tinira. Sabi ni David sa Psalm chapter 19, verse 10, more to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of honeycomb. Yung pinakamasarap na pagkain, mas masarap pa doon yung utos ng Diyos. Mas matamis pa doon yung batas niya. Psalm 119, verse 127, therefore, I love your commandments more than gold, even the purest gold. Mas gusto ko pa yung batas ng Diyos kaysa sa 100,000 pesos. Sinasabi ni David. Sinasabi sa Psalms. Mas gusto ko pa yung batas ng Diyos kaysa sa 500,000 pesos. Yung sumulat ng Psalm, pag pinapili mo siya, masunod ko yung batas ng Diyos o 500,000 pesos. Non-negotiable, batas ng Diyos. Mas maganda para sa akin yun. Mas gusto ko yun. Yan ang itsura ng Kristiyanong puso. Yan ang kalayaan. That is freedom. That is liberty. Romans, hindi lang Old Testament, maging New Testament, Romans chapter 7, verse 22, for I delight in the law of the Lord. Sabi ni Paul, in my inner being. Gusto ko ng batas ng Diyos sa loob ng puso ko. Now, kung ayaw mo ng mga kautusan ng Diyos, malaya ka ba talaga? Kung unang-unang naiisip ko pag sinabing batas ng Diyos, ay parang hirap na hirap ka pa, diring-diri ka, ayaw mo marinig yun. Kalayaan ba talaga yan? Are you free? Malaya ka ba? Kapag pinag-usapan ng batas ng Diyos, tapos gusto mo tumakbo, kalayaan ba talaga yan? Kung ang batas ng Diyos ay parang kadena, ito'y parang kadena sa mga hindi nagmamahal dito. Dahil ang puso nila ay nagmamahal ng ibang batas. Batas ng kasalanan. Ang gusto nila ay kasalanan. That's the law that I love. Kaya mga mananampalataya na nasa bagong tipan, may pagpapala ka na ng bagong tipan, you should cultivate your new heart's love for the Decalogue. Kailangan mong pag-igihan, i-cultivate yung puso na meron ka na bagong puso. And here I can consistently say, do what you love. Do what your new heart loves. Do what your redeemed heart wants. Because what it wants. Kasi yan ang nangyayari. Kung ano yung gusto ng bagong puso natin, yun ang tinutupi. Yun ang binabaliwala. May bago ka ng puso, bago ka ng tao. Ikaw ay may bagong kalikasan na. Huwag yun ang supilin mo.
Ang bagong pagkatao mo kay Jesus ay hindi dapat sinusupil, kung hindi iniinganyo at pinapalakas at tinutulak. Meron ka na aim to have a sanctified view and practice of Christian liberty. That is by being a lover of the Lord. Ang pinakamalayang tao na makikita mo ay sila na nagmamahal sa batas ng Diyos. Non-negotiable. Sila yung pinakamalayang tao. At kung meron kang nakikita ng mga tao na ayaw sa batas ng Diyos, hindi siya malaya. Siya yung nakatanikala. Siya yung nakakadena. Kaya sa awitin natin mamaya, sa sinulat ni Wesley, and can it be? Isa ito sa mga line na talagang gustong-gusto ko. Dahil sinabi niya, it images his conversion. Sabi niya, my chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed thee. Nung kinalagan daw sa kanyang konbersyon, yung panikala sa kanyang pagkamakasalanan, ang ginawa niya ay tumayo siya at sinundan niya mismo ang Diyos. My chains fell off, my heart was free, I rose, went forth, and followed thee. Joyful, delightful, happiness. Ito yung masayang kalayaan. Kalayaan, masusunod ko na ang Diyos. Yan ang tunay na kalayaan. Tandaan nyo, huwag kayong magpapaloko. Huwag kayong magpapaloko. The Paul Reformed Baptist Church, na ang ibig sabihin ng kalayaan ay hiwalay sa batas ng Diyos. James said, the law of liberty. Kalayaan. Sa harap ng mundo, bakit ganyan sa inyo? Puro bawal. Bakit limitado? Ganyan. Hindi nila alam na habang sinasabi nila yun, sila yung nakakadena. Huwag kang maniniwala sa doktrina na hindi nasa loob ng kasulatan. At pangatlo, kalayaan tungo sa pagsamba. Ito naman ay chapter 25 to chapter 40. Napaka-transparent ni Yahweh na pinasabi niya kala Moses at Aaron kung bakit dapat palayain ang Israel. Very transparent. Unang-una pa lang sinabi na agad, bakit ko kayo papalayain? Sabi ng Pharaoh, so that they may worship. That's the point. From the beginning, simula pa lang, that's the point. Ang sinabi doon, Exodus chapter 40, verse 4, verse 23, 7, verse 16, chapter 8, verse 1, chapter 8, verse 20, chapter 9, verse 1, chapter 9, verse 13, chapter 10, verse 3, chapter 10, verse 7. Kasi inulit-ulit siya kada plague, kada salot. Paulit-ulit na sinasabi to. Sabi ng Diyos, through Moses, through Aaron, let my people go, that they may serve me. Bakit sila dapat umalis sa Egypt? Para sambahin nila ang Diyos. May time pa nga, si Pharaoh, sabi niya, sige, pero wag yung dadalhin yung ari-arian nyo. Merong isang encounter din. Pero ang sabi ni Moses, hindi pwede. Kasi mag-aalay kami. That is worship. Hindi po lang pwedeng iwanan itong mga to kasi iaalay namin to eh. At ganun din, yung tabernacle blueprint, dito nagsimula yung worship sa tabernacle. Pagkatapos nila makalabas sa Egypt, sinabi na ng Diyos yung pinaka-specifics kung paano gagawin yung tabernacle. At sa last chapters, 35 to 40, tinayo na yung tabernacle at dinedicate na siya. Yun yung nakita natin sa last verses ng chapter 40. At itong tabernacle na to sa Exodus, of course, ito ay hindi permanent na worship place. Hindi ito permanent. Simula pa lang to. Pero inililitrato ng tabernacle na yon yung magiging permanenteng pagbaba ng presensya ng Panginoon. Doon sa tabernacle, andun yung presence ng Diyos. Pero, hindi yung permanent. Dahil nililitrato nun yung permanenteng pagbaba ng presensya ng Diyos. And where do we find that? We find that in Jesus Christ. John chapter 1, and the Word became flesh and dwelt among us.
Ang ibig sabihin ng word na dwelt ay tabernacle. The Word became flesh and tabernacled among us. Permanenteng nandito ang presensya ng Diyos kung saan nandoon ang Panginoong Jesucristo. Dumating si Jesus for what? So that we can worship God rightly. So we can go to God in worship. Niligtas tayo ng Diyos para makasamba. Nakaranas tayo ng ikalawang Exodus. Nakaranas tayo ng spiritual na Exodus para makasamba sa Kanya. We can now worship the Father through the salvation of the Son. At ito yung ibig sabihin ng kalayaan. Ang layunin ng kalayaan sa Ebanghelyong Exodus ay ang pagsamba sa tunay at sumasamang Diyos. Now, there's a problem again. Pagkalabas nila sa Egypt, ng Israel, marami sa kanila may bit pa ng mga idols. Meron pa silang mga bit na idols. Isipin yun, paglabas nila sa Red Sea, lumalakad sila, may bit pa silang mga idols. And even, nung binibigay na ng Diyos yung 10 Commandments kay Moses, anong ginawa doon sa baba ng bundok? Gumawa sila ng gintong baka ng idol. This is the problem. Idols, the Egyptian idols were still in their hearts. Nilabas nga sila sa Ehipto, pero yung mga Diyos-Diyosan ay nasa loob naman ng mga puso nila. And that's a legitimate question for us. Ano ang mga idolo mo na binibitbit mo sa araw ng panambahan? Sa oras na sasamba tayo, nasa presensya tayo ng permanenteng presensya ni Jesucristo sa pagtitipon at kalipunan ng mga mananampalataya. Ano yung idolo na nasa bag mo? Ano yung bitbit mong idolo na nasa bulsa mo? Ano yung bitbit mong idolo na nasa kamay mo? Ano yung bitbit mong idolo na nasa puso mo? That's a legitimate question, and it's a good news because God is in the business of delivering you from your idols. Mabuting balita dahil hindi kahayaan ng Diyos na may iba kang sinasamba. Bilang mga mananampalataya, we should aim for a doxology that is free from idolatry. Ang layunin natin ay makasamba ng isang klase ng pagsamba na wala na yung mga bagaheng, mga Diyos-Diyosa natin. So let this be a diagnosis for you. You check it out yourself. Hindi ba kaya na parang tinatamad ka kapag Sunday ay dahil may mga idolo ka? Na yun yung mas gusto mong gawin? Hindi kaya na parang anlam yan ang pagkanta mo para sa Diyos dahil may mas gusto kang kantahan ng may masigla? Hindi kaya meron kang ibang sinasamba na ganadong-ganado ka. Kaya sa oras ng panambahan, ay parang wala lang. Now, you diagnose yourself. Check it out. Hindi kaya, may mga bagay na napakasigla mo. May mga aktibidad na game ka. Merong mga ginagawa ka sa buhay mo na ganadong-ganado ka, pero sa araw ng panambahan, kailangan mo pang hatakin. Hindi kaya idolo ang dahilan kung bakit naaapektuhan ang panambahan mo. Now you pray that to God. You ask God for God to reveal it to you. And brethren, the good news is God will, if you're a Christian, God will deliver you from your idols. God will smash your idols for the good of your own souls, and it will hurt you. Masasaktan ka pag binasag na ng Diyos ang idol mo, pero para sa ikabubuti mo yon. Wawasakin niya ang lahat ng umaagaw sa puso mo na dapat sa Kanya. Pero mabuting balita yon, dahil ikapapahamak mo yung mga idolo mo. At wawasakin niya ng Diyos. Katulad kung paano winasak nila Moises yung gintong baka. Wawasakin ng Diyos ang lahat ng idol mo. Kaya ngayon pa lang ay isuko mo na yan.
destroy it yourself. Whether you like it or not, God will break that. God will break that. Either you will humbly and obediently destroy your idols, or God will do it. At ang sanctification, it is God in the business of destroying idols. At ang isa sa paraan para wasakin ang idolo ay makita mo na mas higit doon si Jesus. Mas higit ang Diyos kaysa sa pinaka nasisiyahan kang idolo. Sayang-saya ka sa idolong yan. Kailangan makita mo kung gaano kaluwalhati si Jesus. Kailangan makita mo kung gaano mas mabigat ang presensya ng Diyos kaysa sa presensya ng idolo mo. The presence of the glory of God that is in Jesus Christ who tabernacled among us. Ang kagandahan ng awa niya, ang kagandahan ng katwiran niya, ang kagandahan ng biyaya niya, ang kagandahan at kaluwalhatian ng pasensya niya, ang kadakilaan ng katotohanan niya. That should grip you to worship Him with a worship free from idolatry. Yan ang tunay na kalayaan. Kaya bilang pagtatapos, nakita natin ang Exodus na nagsimula sa kalungkutan. Dahil alipin sila ng Ehipto, pero nagtapos ito sa kaluwalhatian. Nasa presensya sila ng apoy at ulap ng presensya ng Diyos. Yan yung iwanan ko ang tanong na to, sino ang tunay na malaya? Sino ang tunay na alipin? Yan ang sinasagot ng Exodus. At yan ay tanong ng kaligtasan. Nalangin tayo, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu, Ikaw ang nagbibigay ng kahulugan kung anong ibig sabihin ng kalayaan at ang Ebanghelyo ay kalayaan. Salamat po. Magligtas kayo at magpalaya kayo ngayon ng mga mananampalataya. Magpalaya kayo ng mga kaluluwang nakatanikala sa kasalanan, kamatayan, at sa ilalim ng kaaway. Hinihiling namin o Diyos na kumilos kang makapangyarihan dahil Ikaw lang ang makakagawa nito. Hindi namin kaya to sa sarili namin. Hindi to kaya ng mga kapwa namin Kristiyano. Ikaw lang, O Diyos. Hinihiling namin ito para sa kabutihan ng kaluluwa namin at hinihiling namin ito para sa tunay na kalayaan. Sa pangalan ng tagapagligtas sa Exodus, si Jesus. Amen.